Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Good evening din sa mga OFW natin, wherever you are in the world. Kung saan man kayo, good day sa inyong lahat. Ngayong gabi na to, sari-sari ang pag-uusapan natin. These are all relevant issues sa mga nangyayari sa bayan natin ng araw na ito. Unang-unang pag-usapan natin itong tungkol sa parang binali ni SP Soto or merong hindi tumupad sa usapan kay between SP Soto and yung mga minority senators na mayroong kaso. So, didiscuss natin yan. Then, itong impeachment case ni VP Sara, kung gaano ba ka mahina, parang drawing lang yung mga ebidensya. Mahina at malabo yung mga ebidensya na sinama nila dyan sa impeachment charges na sinabit nila sa Senado sa Kongreso. Isa pa rin, paano ma-resolve yung or kung tama ba yung submission ng impeachment case, tama ba doon sa date na sinaad ng Supreme Court? Wala bang paglalabag? Baka naman aabot naman sa technicality. So pag-usapan din natin, we will be talking about that. Pang-apat, itong health condition ni BBM. Kasi merong napansin ng mga tao doon sa kanyang pag-appear doon sa Manila, groundbreaking ng Manila Science High School. At saka isang I think hospital or clinic. Panglima, pwede natin i-discuss. This is a commentary na pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa mga congressman kung mangyaring bubuto sila in favor of removing or convicting, impeaching VP Inday Sara. At pang-anim, marami tayong pag-usapan. Ano bang implikasyon sa mga banta o sinabi ni Leandro Libeste with regard to the expose ng Cabral files at yung iba pang dokumento na sinabi niya. So, yan ang pag-usapan natin. Unang-una, dito muna tayo sa isama na rin natin itong mainit na usapan with regard to the term sharing. So, pwede tayo magsimula dito sa term sharing. Kasi, ito, nagsimula doon in-interview si Loren Legarda. Tinanong kung ano bang nangyayari. Isa sa mga reporter doon nagsabi na may tumawag na si Kiko Pangilinan ay meron daw term sharing in between Tito Soto and Loren Legarda. Pero nung in-interview si Loren Legarda, sinabi niya wala naman kaming usapan ng ganyan, hindi daw niya alam. Kaya hindi natin alam kung sino ba nagsasabi ng totoo. Sabi ni Kiko Pangilinan na yun daw ang gusto ni Tito Soto na magkaroon ng term sharing. Nang tinanong si Loren Legarda, wala naman silang usapan. At sabi ni Tito Soto, walang usapan ng term sharing. So, yan ang sitwasyon. Ngayon, sinabi ni Mick Suberi na actually ino-operan yan si
Loren Legarda na magiging Senate President for 2 months. Oh. Siguro yun ang pabuya sa kanya na hindi natuloy yung pagkatanggal ni Tito Soto. At pumayag siya. Sabi ng iba, pumayag, pero hindi nga yan ang nangyari. Dahil may tumawag nga. May tumawag nga na kausapin na kinausap yung mga senador na kung anong problema. Basta lang huwag nilang ibuto si Loren Legarda. Kaya itong sinabi ni Tito Soto parang paluwag loob lang dahil nga sa pangyayari na hindi natuloy na maging Vice President, Senate President si Loren Legarda. At napakahina naman ng reaksyon ni Loren Legarda na pumayag siya na pupunta doon sa rostrum at siya mag-preside ng session. So pinagtatawanan siya kung hindi siguro niya napansin ng mga majority senators na sinasabi parang ang impression na parang binubula lang siya o ginawa siyang katatawanan. Siguro hindi niya alam yun. Pero yun nga, sabi ni Mick Zubiri na bigyan siya ng 2 months para lang masabi na siya ang first woman Senate President ng Pilipinas in our history. Kasi wala pa nga naging Senate President na babae. So, yun ang sinabi nila kay Loren. Parang binula na lang. Pero alam naman natin kung ano nangyari. Si Ralph Recto nagtatawag, may isang negosyante nagtatawag, yung crony or oligarch na very close to Tambaloslos and BBM ang tumatawag sa mga senator na ganyan, huwag bumuto kay Loren Legarda dahil alam naman natin kung anong intensyon, dahil nga ituloy talaga nila ang impeachment, ang conviction ni VP Inday Sara sa Senate. So ang hinabol nila siguro isa rin doon sina Mick Zubiri, si Gatchalian ang hinabol nila doon na hindi lumipat, at saka si JB Ejercito. Pero sa pangyayari hindi sila tumuloy na umalis sa majority o lilipat sa minority o pipirma sila doon sa bubuto sila kay Loren Legarda. So yun na nangyari. Ngayon, nagbigay ng statement si Tito Soto na hindi pwedeng hindi isama sa committee report na ginawa na yung nag-leak na committee report. Sabi pa nga ng iba na si Lito Lapid daw ang nag-leak, kaya nalaman na tuloy na isa sa mga in-endorse nila sa ombudsman na kakasuhan ng plunder ay si Jigo Estrada, Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. So nagkaroon ng problema. At kagabi, anong isang gabi pa, ang ginawa nga nila, kinausap nila si Jingo. May tumawag sa kanila galing sa Malacanang na kung pipirma ka diyan sa bubuto ka kay Loren Legarda para palitan si Tito Soto, itutuloy namin yung kaso na yan. Ay itutuloy namin ang pagsampa ng kaso sa iyo. So yun ang nakuha, nasagap na balita ng mga nandyan din sa Malacanang at saka dyan sa Senado na parang binablockmail nga sila, tinitreat. Pero dahil sinabi ni Tito Soto kanina na itutuloy, so ibig sabihin hindi sila nagkaintindihan. So ibig sabihin siguro ayaw ni na Joel Villanueva na hindi pipirma kung in case magkaroon man ulit ng change in Senate presidency.
So, parang ganyan ang nangyari. Or, pinangakuhan siguro sila, pero hindi tinupad. Isa rin yan. Baka yun ang ginawa ni ah, Tota Soto sa kanila. Hindi tinupad yung usapan na kalaunan dahil nga hindi natuloy yung pagkatanggal sa kanya as Senate President, itutuloy na rin nila itong demanda na gusto nilang i-endorse sa ombudsman para mademanda itong tatlong to. So, ano ba ito? Pabor kay BP Inday o hindi doon sa impeachment? Posibleng pabor, posibleng hindi pabor. Bakit posibleng pabor? Pabor yan kasi siguradong bubuto sila against the conviction ng BP Inday Sara. Dahil bukod na nasa minority na sila, kinakasuhan pa sila. Di ba? Kaya bilang pag tayo sa kanilang posisyon, hindi sila magpapadala na hindi bubuto for the conviction of BP Inday Sara. Hindi sila bubuto. Sino ito? Si Jesus Escudero, si Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada. At ang probability niyan, sasama si GB Ejercito sa kanya. Hindi yan nagpaiwan sa majority. Kung ganyan ang maging mangyayari, so lilipat din yan. So lalong lalakas, maging 10 na sila. Because right now, 10 siyam sila. Kung madagdag si Pia Cayetano at saka si GB Ejercito, hindi talaga may convict si BP Inday Sara. Kung patuloy yung number na yan, yung ang isa sa kinatatakutan natin, kung maalis yun, kung babalik na lang sila sa 6, medyo delikado pa yan. Pero kung ma-retain sila, dyan lang sila, hindi talaga ma-convict si BP Inday Sara. Ang isang posibleng mangyari din dyan, baka bilisan nila masyado yung kaso. Now, once ma-convicted na sila doon sa ombudsman, ganyan kabilis, sampa ngayon, then kung ilagay natin yung magsimula yung impeachment case, 1 buwan, 2 buwan lang, convicted na kaagad sa Sandigan Bayan. So, hindi na sila pwede bumuto. Diyan matanggal na sila sa pagiging senador. Kung magdesisyon ang Sandigan Bayan na sila ay guilty. Pero, sa tingin ko, masyadong mabilis naman yan. Dahil ang mga kaso diyan sa Sandigan Bayan, inabot ng taonan yan. Naalala mo yung kay, sino yung yung pork barrel queen, yung PDAF queen, si, kalimutan ko yung pangalan. Ngayon lang mag-desisyonan na yung kaso niya na ilang taon na. Kapanahunan pa yun ni Noynoy. So, imposible naman siguro kung ganyan kabilis. So, there is a chance for them to vote. Bubuto pa rin sila dyan sa impeachment trial. And for sure, dahil iniipit sila ni Tito Soto, ni Tuta Soto, bubuto yan against the conviction of BP Inday Sara. So yung tatlo na yan, si Jesus Escudero, si Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada. So tatlo yon. So yung Duterte Black ay si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Marcolita, si Amy at saka si Camille Villar. So balilima sila, 6 plus yung tatlo, naging 9 sila. Yan ang bubuto kay Inday Sara. At kailangan, bago ma-impeach, ma-convict si BP Inday Sara, kailangan ng 16 votes. Kung 9 na sila, wala na. Kasi 24 minus 9, ilan ba yun? 14. 9, no, 15. Hindi na abot kung 9 sila. Kung madagdag pa si Alan Peter Cayetano pala, nakalimutan. Si Alan Peter Cayetano na kapatid niya,
si Pia Cayetano, sigurado yan sa butuhan ng ah, sa conviction. Kung ilagay natin doon sa majority, wala talagang lilipat. Matigas talaga sila na they will stay with BBM. Kung iisipin mo rin, bakit mag-stick sila kay BBM? Na hindi naman tatakbong presidente si BBM yun. What will happen is mag-endorse ng kandidato si BBM, which is para sa iba kiss of death, para din sa akin kiss of death. Yan, hindi nga masagot-sagot yan ni John Vic Remulla eh. O anong mangyari kung doon sa isang interview niya sa Bilyonaryo na mayroong mag-endorse na si presidente mag-endorse sa iyo, kasi sabi niya handang-handa na raw si John Vic Remulla na maging presidente. Nung tinanong siya, okay ba sa iyo na i-endorse ka ng mayroong negative na rating, trust rating and approval rating? Okay ba yun sa iyo? Hindi masagot-sagot ni John Vic Remulla. Paiwas yung sagot niya. Walang boboto sa iyo kung si BBM ang merong boboto, mga loyalista siguro, tsaka yung mga taga Cavite na mga supporters mo, pero nationwide wala, hindi ka naman kilala eh. Di ba? Ilang buwan pa lang yan dyan sa, ilang taon ba o buwan dyan sa DILG, kaya malabo. Ambisyoso lang masyado ito si John Vic. So babalik tayo doon sa tungkol sa yung kay majority and minority, na hindi talaga kung titingnan mo sa numero, kasi numbers game nga ang butuhan, ang mangyayari dyan sa impeachment conviction ni BP Inday Sara kung mag-convict. Ngayon dito sa Kongreso sigurado na yan na may impeach si BP Inday Sara. Para sa akin, sabi nila 70%, sa akin 99.9% sigurado yan ma-submit or ma-endorse ang impeachment case ng Kongreso papunta ng Senado. Yun talaga ang mangyayari dyan. I don't know kung merong ibang pangyayari na mapipigilan ng ganyan ang pag-submit or pag-endorse ng impeachment complaint galing sa Kongreso papunta ng Senado. Sigurado yan, matuloy yan. Nakikita naman natin ngayon, lalong nangangamba yung mga congressman na involved dyan sa flood control scandal at yung mga merong ghost project. Kasi doon sa sinabi ni Leandro Libiste, si Leandro Libiste, ginaya na niya si Saldico, umalis na rin. So mahirapan na maghanap ang pamahalaan sa kanya. Ngayon, sabi ni Leandro Libiste, nalalabas talaga yan. Vulgar yung mga congressman na talagang nagnakaw, na mayroong mga ghost project. At kasama sa iskandalo dyan, sa pagnanakaw dyan sa flood control scam. So, ang mangyayari dyan, during the votation dyan sa whether to impeach BP Inday Sara or not, siguradong bubuto yan. Dahil kung ikaw kasama ka dyan sa iskandalo na, sa pagnanakaw na yan, ayaw mo rin na si BP Inday Sara maging presidente. Dahil alam mo, sigurado kang may mapaglagyan ka, makukulong ka, baka ma-sequester pa yung mga properties mo, ma-attach yan doon sa kaso mo. Talagang bubuto ka. Kaya ang probability na si Inday Sara ay ma-impeach napakalaki. Kasi halos lahat merong flood control project may binibigay na bilyones yung mga pumipirma. Kaya kasama na dyan sa
pag dismiss ng impeachment case ni BBM, ito rin kasama na yan sa bayad, yung pag impeach ni BP Inday Sara at magkaroon ng butuhan dyan, kung either magkaroon ng butuhan sa direkta, pero idaan pa rin nila yan sa Committee on Justice, hindi pwedeng diretso kasi yun ang isa na mga violation nila na ginawa nilang fast break ang pagkaroon ng impeachment case nung unang impeachment case na sinampa during the 19th Congress. So mangyayari dyan, bubuto yung mga yan. Meron din silang takot dyan na malalaman ng mga tao kung sino sa kanila ang talagang involved dyan sa pagnanakaw na yan. So ang iba siguro magdadalawang isip, pero kung titimbangin mo, mas malaki ang kanilang takot na magiging presidente si Vice President Sara. Kaya bubuto yan for impeachment. Kasi nagbanta na talaga si Leandro Limiste na ilabas talaga, at kung hindi naman siya maglabas, merong ibang tao ang maglabas. So ngayon nakikita natin yung pupuntahan dito sa impeachment case ni BP Inday Sara. Ngayon, pag-usapan natin din, we will be talking about yung merits ng mga charges na kalakip dyan sa impeachment complaint against BP Inday Sara. Para sa akin, nakakatawa yung ibang mga ebidensya. At hindi lang sa nakakatawa, yung iba, parang pang barangay lang yung ebidensya. Kasi purely chismis lang. Walang solid na ebidensya na merong isang tao na tumatayo na talaga ito ay ginawa na krimen ni BP Inday Sara. Tulad ng impeachment ni President Irap. Meron talagang witness na magtuturo. Meron silang witness pero hindi naman si BP Inday Sara ang kausap. So subukan natin isa-isahin yung mga charges para makita natin kung gaano ba kasulit o malabo o drawing lang yung kanilang mga ebidensya na kalakip doon sa mga charges na pinukol nila kay BP Inday Sara. Dito sa unang sinubmit na impeachment complaint, ito pa nga, nagkaroon ng problema sila dyan sa interpretation ng 1-year bar rule o 1-year bar law. Kasi parang nanganganib din yung impeachment complaint dahil sinabit nila ng February 2, pero nakasaad sa desisyon doon sa reconsideration case na sinampa nila nung unang impeachment case against BP Inday Sara na dismiss nga. Nakalagay talaga doon na ang 1-year bar dyan sa impeachment, pag-submit ng impeachment case is April 6, January 6 or January 5. February 5, sorry, nagkalito-lito na. February 5, then pwede sila magsampa sa February 6. Bakit nagsampa sila ng February 2? Nakaraang 2 araw o 3 araw. Ngayon, ang ginawa nga nila, sinubmit nila ngayong araw na to, dahil nga dyan, nag-expire nga kahapon, 5. So, sinabit nila ngayong araw na to. Pero, nang Speaker of the House na si Bujidi, ngayon na sinabit.
Binigay ni Garafel kanina, February 6. So hinohold niya. So, actually sinabit na yan ng mga nagsampa ng kaso nung February 2. Pero ngayon lang dinala ni Garafel kay Speaker D. So yung pag-submit doon sa speaker at saka sa kino-course din ni speaker Speaker D to the Committee on Justice ngayong araw na to. So na-receive na lahat yan. Ang problema ngayon, wala kayong mag-raise ng another question kung bakit sinabit nila ng February 2. Di ba posible magkaroon ng technicality na naman yan? I don't know kung ang mga defense lawyer ni VP Inday Sara gagawin nila rin mag-petition din sila sa Supreme Court na mayroong violation na ginawa. Di patay na naman sila ulit. Di ba? One point na naman yun against them sa mga prosecutor. Dahil napaaga doon sa mga proponent yung nag-submit ng complaint, napaaga ang pag-submit. Kitang-kita naman February 2, ngayon lang dinala sa Committee on Justice, February 6. Tama yung February 6 na dinala, pero mali yung February 2 kung susundin mo yung sabi ng Supreme Court. Ang sabi nila, tinupad daw nila yung sinabi ng Supreme Court na susundin yung decision day with the calendar day. Sinunod daw nila at binilang nila, it's January 16 talaga. Dapat sinabmit. Okay? Bakit susundin nila yun? Na yun naman ang sinabi ng Supreme Court na dapat February 6 sila mag-submit ng another impeachment complaint. So magkaroon ng parang technicality na naman ulit. So nag-ingat sila, wala rin. Hindi rin nasunod yung gusto nila. Yung tama na dapat araw ng pag-submit ng impeachment complaint. So ngayon, titingnan natin yung mga charges. Ang una nagsampa itong Gabriela ni Lisa, si Ilago, then si Tinyo, sila ano ba yan? Akbayan and Gabriela ang nagsubmit, mga makakaliwa, mga komunista. So anong una nilang anong charges na sinama nila dun sa complaint? Itong of course yung 651.5 million na confidential fund ng OBP at saka sa Department of Education. Yun ang sinabi nila. Ngayon, isa sa mga reason nila ba't hindi daw pinaliwanag ni VP Inday Sara at pati yung mga tao na nandyan, nakita nila na non-existent daw, hindi daw nag-appear yung Mary Grace Piatos at iba pa. Ngayon, nagkaroon ng interview si Michael Pua. Actually, siya ang spokesman ng impeachment case ni VP Inday Sara ngayon. Dati siyang OVP spokesman, pero sandalian lang. Then, actually, ito siya, isa sa mga lawyers ni VP Inday Sara sa impeachment. Siya naman ang binigyan ng responsibility as spokesman for the impeachment case of VP Inday Sara. Kasi ang mga abogado, kasama na si
si Michael Pua, Attorney Michael Pua, ay ang law firm na Salazar, Porton Salazar and Arbasa. Napakabigat na kalaban yan. So, may experience na sa impeachment at mga batikang criminal lawyer yan. Diyan yan na bubuhay sa mga litigation sa ganyang mga matitinding mga kaso. So, napaka galing mga abogado yan. Kaya sila nga yung nag-petition dyan sa Supreme Court with regards to the mga technicality na nakumit ng Senado nung nakaraang impeachment complaint na sinabit ng 19th Congress na na-dismiss. So, ang una nila, yan nga, yung what we call this, confidential fund. Sabi ni Michael Puan, sigurado na masasagutin yan. At there's a big probability na mag-a-appear ito si Mary Grace Piatos. Malalaman natin kung sino ba yan si Mary Grace Piatos. At marami ring chismis-chismisan na baka maglalahad ng mga matitinding impormasyon ito si Mary Grace Piatos. Kung sino ito. Sino yan. So, at meron pang mga ibang mga witnesses o mga agents na willing na mag-appear dyan sa hearing na yan. So, yun ang maganda nating hihintayin natin kung anong sasabihin ni Mary Grace Piatos, kung sino ba yan talaga siya. O, sinabi ni Attorney Pua na natural naman na hindi niyan i-divulge ni VP Inday Sara because hindi yan ang tamang venue pero ngayon na may impeachment complaint na, yan ang dyan dapat ilahad kung saan, kung paano ginamit ang impeachment what we call this confidential fund. Makikita dyan sa hearing na yan kasi yan ang tamang venue saan ilahad ang lahat na nalalaman o nakalakip dyan sa confidential fund na yan. At mayroon kasing batas na nagbabawal sa lahat na authorized na mga personnel, autorisado sila na tumingin dyan sa o humawak ng confidential fund, pero hindi sila pwede magsalita. Doon lang sa mga authorized din na mga nagtatanong sila sa sagot. So yan ang batas. Pwede ka may criminal liability, pwede ka managot. Kaya hindi basta-basta nasasabihin ni VP Inday Sara in public to explain kung ano bang confidential. Kaya nga, the nature of confidential is the word itself na being confidential. Bakit ilalahad mo yung sekreto ng Estado? Maraming maapektuhan ng mga operations that are still ongoing right now. Yun ang explanation dyan. Kaya tamang-tama ito, masasagot yan. Kasi sinasabi nila na misuse daw yung ginamit na nangyari. Hindi daw nagamit sa tama. Kasi binigay daw doon sa security officer na silang daw ang nag-decision o na wala daw resibo. Paano magre-resibo ng isang secret operation na involve ang intelligence? Kung may gusto niyang huling terorista, ilalahad ba ninyo yan? Malay mo hanggang ngayon di pa nahuhuli yung gusto nilang hulihin. Kung ma-jeopardize ang operation, kung ilalahad nila yung with regards to anong nandyan sa confidential pa na yan. So yun ang explanation. So yan, mariresolve din yan. So parang napakahina na charge. Kasi hindi naman natin nasabi na
merong nakakita na si Inday Sara, ang pera na to, supposed to be para sa confidential operation, dinala, sabi ni VP Inday Sara sa akin, na gamitin sa ganyan. Wala namang ganyan eh. So, actually, walang witness. Walang matinong witness, kaya malabo yung sinasabi nila. Tapos yung charge na 11 days daw lang ginastos. Dinidili ninyo eh. Ang pag-release ng sino bang DBM ng Treasury, napaka tagal. So, ang tagal na ng naghahantay yung mga proponent dyan, yung talagang involved dyan sa operation ng confidential fund, confidential operation na ini-implement nila, walang pundo. Pagdating nung December, I think 11 days before the 31st of December, ano ba yan? December 20, 2022, lumabas. So, anong nangyari? Nirelease nila lahat kasi nakaready na yung mga tao eh. Magkano lang ba ang 651 million? Napakaliit na halaga yan. Wala yan sa isang ghost project na hinahawakan ng mga taga DPWH na mga magnanakaw at mga proponent na congressman. Small time yan, billion ang pinag-usapan doon. Tapos nga ito, magtataka ka, pinaginitan pa si VP Inday Sara, despite the fact na si Bangag, BBM, 13.7 ang 3 taon na confidential fund niya. At wala kayong question. So, kaya nga, makikita natin kung ano talaga intensyon ng mga to, ng mga makakaliwa. So, yan, isa sa mga charges nila. Tapos mayroon pa silang charge na hindi daw nag-a-attend ng hearing. Hindi nag-a-attend, nagpunta nga doon si ilang beses nagpunta doon si Vice President Sara. Nakasagutan pa nga sila ni Akop, yung namatay, na medyo mayabang, si Abante, at saka si Chua. Ininsoldo pa nga niya si Chua. Tapos sabihin mo na hindi siya nag-cooperate, hindi nagpupunta doon. Napakalabo naman. Saka may ganyang charges, impeachable charge ba, case ba yan? Or violation? May impeach ka dahil hindi ka umantay ng hearing? Nakakatawang mga charges na ito. Kaya malabo ang kanilang mga charges at ang mga linalahan nilang ebidensya. Meron pang charge na ano ba yung charge ng kabayan? Ayan, ang pinaka-main talaga yung confidential fund. Then doon sa pangalawang charge, yung sinampa ng apo ng walang kwentang presidente o pamangkin ng walang kwentang presidente, si Cory at saka si Noynoy, at gusto ring papapil dito na isang Aquino. Wala nang puwang ang mga Aquino dito sa politika sa atin kasi wala namang magandang ginagawa. Sina Cory at si Noynoy, wala namang nakikita nating mga proyekto na dapat natin ipagmuwalak ginagawa nila or mga batas na na-implement nila na makakabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino. Wala talaga silang. Kaya dapat tapusin na natin yung mga Aquino at mga Marcos. Mga Duterte naman ang ibalik natin dahil nakita natin kung gaano kaganda ang nangyari ng Pilipinas ng si President Rodrigo Roa Duterte ang naging presidente. So kalimutan na natin yung dalawang pamilya na yan, Marcos at mga Aquino. So ito nga, pinilit nilang bumalik. Hindi mangyari yan, hindi kayo ibubuto. Dito naman kay Tindig Pilipinas, itong grupo ni na I think Laila de Liman, si Kiko Aquino D. Kiko Aquino D.
yun, ang ano naman nila, charge na si Vice President Sara daw ay nagkamal ng maraming bilyones daw ang salapi. O titingnan yung salin ni BP Inday Sara kung magkano. Tapos sabihin nyo, ill-gotten wealth. Paano nyo, bago kayo magsalita, kailangan meron kayong proof na merong ill-gotten wealth si BP Inday Sara. Kasi pinipresenta naman ni BP Inday Sara yung salin niya. Oh. Hindi si BP Inday Sara mag-prove kung may marami siyang pera. Baka sabihin niyo ano nga, you prove that wala kang ill-gotten wealth. So baliktad. Ang burden doon sa mag-prove na talagang meron siyang ill-gotten wealth, dapat kayo. May ebidensya kayo, ipakita niyo yung ebidensya niyo. Malabo, meron. Paano kayo kukuha ng ebidensya kung totoo man yan? Di ba kaya malabo? Ngayon, meron pa silang charge na ito mga culpable violations of the Constitution, mga sinasabi nila. Meron pa siyang sinasabi, gustong kasama doon sa charges na naghihikay daw si BP Inday Sara ng destabilization. Sumasama daw sa mga rally. Hindi naman sumama yan. Kailan ba sumama si BP Inday Sara sa mga rally? Hindi yan sumasama. Hindi nga yan nagko-comment with regard to the resignation ng BBM. Hindi siya nagko-comment kasi alam niya na babalikan siya ng mga supporter ni BBM. Yung mismo si BBM ang sinatambalos-los ang babalik sa kanya. Kaya hindi niya ginawa yan. Ngayon, sinabi pa na ano daw, tinutolerate daw ni BP Inday Sara ang AJK sa Davao nung naging mayor siya. Bakit isama niyo yan? Dapat ang mga violation na minention niyo, yung sinama niyo sa charges na yan, yung naganap nung vice president siya. Kasi diyan siya mai-impeach pagiging presidente, vice president. Bakit kasama yung pagiging mayor? Buplax din yun. Di ba? Napakapalpak ng ebidensya na yan. No? Sama daw siya sa DDS, Davao Death Squad. Nakita nyo? So, dyan pa lang malaking kalukuhan na yan. Meron pang ano pa ba yung charges na hindi ko gaanong na minimorya dahil alam ko napakahinang mga kaso yan. Hindi nga yan mga impeachable na cases Tapos itong doon pala sa confidential fund, sinabi na yung sinubmit na dokumento sa COA ay mga mga gawa-gawa lang, mga fake. Isipin mo, sabihan mo yung COA, naglabas na ng report yung COA na walang violation, walang pera, si BP Inday Sara, cleared si BP Inday Sara. Ngayon kayo magsasabi na ang sinabit na mga papilis ay doctored. Isipin mo yun. Sa tingin nyo mahihina yung mga taga Commission on Audit? Malabo yun. Kaya doon sa mga ebidensya talaga napakalabo. Pero despite all of this, ma-impeach pa rin si BP Inday Sara. Nakita na ninyo doon sa kay BBM na kitang-kita naman ng mga violation niya. Dismiss ka agad. Sa substance, wala daw substance, malabo daw yung ebidensya. Na klarong-klaro namang ebidensya kahit makakaliwa ang nag-submit. Kitang-kita naman anong ginawang pagnanakaw ni BBM. Swerte nga lang sila na hindi natuloy yung kay Mike Defensor dahil haharap si Saldico
siya magiging testigo. Swerte sila na hindi yun natuloy. Ngayon, ito nga, makikita mo talaga yung attempt nila, parang mga desperado na itong mga to. Sabit ka ng, file ka ng kaso na ganyan, na impeachment case na ganyan. Alam mo naman na wala talagang matinong ebidensya. Pero nga, yung nga, ulitin ko, kahit ganyan ang ebidensya niyan, ma-impeach pa rin si VP Inday Sara. I hope na hindi yan mangyayari. Pero sa tingin ko, mangyayari talaga. Kasi yun ang target nila. At all cost, kailangan hindi na makatakbo si VP Inday Sara. Dahil maraming madadali eh. Sigurado naman siyang panalo. Sabi pa nga ni Attorney Harry Roque, talagang gugurgurin daw si VP Inday Sara kung nakalusot yan sa impeachment. Paano hindi yan nakalusot kung ganyan ang mga ebidensya? Napakalabong mga ebidensya yan. So, hintayin na lang natin kung ano mangyayari dito sa impeachment na to. Pero isa sa mga advice natin, sigurado magkaroon ng butuhan dyan, at yung mga congressman ninyo, tandaan at sana makarating sa kanila na kung buboto kayo in favor of the impeachment of VP Inday Sara, talagang pagdating ng 2028 hindi na kayo ma-re-elect, hindi na kayo namin iboto. Dapat yan ang ipapahiwatig ninyo sa inyong mga congressman para sila maging aware ng mga tao. Ayaw talagang ma-impeach si VP Inday Sara, ayaw makonvict. Yung 32 million, kikilos tayo para ipalam natin sa ating mga congressman na yan talaga ang mangyayari sa kanila. At the same way, doon sa mga senador, na kung meron kayong channel na magko-comment kayo sa mga mga social media, kahit paano may mga tauhan naman sila ang tumitingin dyan, nagmamasid sa mga comments sa social media, ipaalam ninyo na ayun yung ma-impeach si VP Inday Sara. Napakarami natin, 32 million. So, baka magiging 50 million na yan by 2028 na susuporta ka VP Inday Sara. Malamang, lalaki pa dyan sa 32 million. So, this is a very historic election. Kasi, bukod lang sa galit, ang passion ng mga tao na magkaroon ng kalutasan ng mga natin, ang mga problema natin ngayon sa bansa, na sobra ng kahirapan ng mga tao. Ngayon na lumabas na ang daming yung involuntary hunger 60%. Yung hindi naman gutom, pero yung may time na nagugutom ka na hindi ka talaga makabili ng makakain. Yung mga ganyan ba, may gustong kainin, hindi kumakain dahil kulang ang pera. That's involuntary hunger. At napakataas ng unemployment rate natin ngayon. Kasi unti-unti na talagang bumagsak, pabagsak na ng husto ang ating ekonomiya. Tourism natin 3 million lang. Kita mo yan. Ang Thailand number 1, 35 million. Ang Malaysia 35 million ang dumating, at almost 10 million na Chinese. The same way with Thailand, 10 million ang dumating. Yung Indonesia naman, stable naman ang nila, tourist arrival, dahil meron nga silang Bali. Mga tao, lalo na mga Australian, mahilig dyan sa Bali. Bali, Indonesia, dyan sila nagpupunta. So, nakikita natin na nakakatakot kung mapunta tayo sa recession. Kasi 3%, grabe yan. 3% last quarter, at ang mga economic analysts nagsasabi na parang ganyan din ang mangyari, baka lower pa sa 3% ngayong first quarter. So sana tayo pupulutin yan,
At ngayon, parang umaaksyon na naman na tumaas ang piso going into 60. So ano mangyari sa atin kung ganyan? Kaya nagpapakita naman si BBM na merong holster sa tagiliran. Ano kaya yung holster na yan? May bukol daw, may bumubukol na holster ng baril sa tagiliran. Or hindi ba yung catheter? So, ano mangyari sa nag-iisa niyang kidney? Yan ang yan ang I don't know, in God's time, alam naman natin ang divine intervention. Hindi natin malalaman kung kailan. Ang 1 sika natin, pwedeng ang 1 century natin, maybe 1 sika lang ng Panginoon. So, hindi natin alam. So, hintay natin. Divine justice will be rendered to those who have sinned greatly. Tulad nito, tulad ng ating presidente, darating din ang time. But siguro, this is not yet the time. So, patuloy lang tayo, magmasid, maging aktibo, maging proactive tayo, na idipinsa natin ang ating pangalawang Pangulo na si BP Inday Sara. At ito nga, isa sa mga dapat nating gawin, yung palalahanin natin at tandaan natin ang mga congressman na bumoto sa impeachment. Dati kasi hindi natin ginawa yan pero ngayon gawin natin personal nagalaw ang pagpaalala sa mga congressman na dapat hindi kayo bumoto for the impeachment of VP Inday Sara. At ang niyan, kapalit niyan, kung bumoto kayo, di namin kayo iboto in this coming 2020 election. Mawala na kayo sa pwesto ninyo. At siguradong kung manalo si VP Inday Sara, magkakaso pa kayo. So, siguro hanggang dito na lang tayo for this episode. At maraming salamat doon sa mga regular viewers natin, kahit kukunti kayo. And I hope doon sa mga bagong viewers, kindly subscribe. Paki-subscribe naman, paki-like agad, share and follow this channel, Justin Talk News PH. Maraming salamat sa inyo at God bless at God bless din doon sa mga OFW natin kung saan dako man kayo ng mundo. Magandang gabi sa inyo at ingat lang kayo. Maraming salamat po at good night. Thank you po.